ayun mga kababayan, magandang araw na naman muli. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. So mga kababayan, meron na naman tayong isang pupuntahan para pababutan na kahit na konti, 5 kilong bigas. Isa na naman sa ating mga kababayan. Kaya mga kababayan, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. Siyempre po ay shout out din po sa ating mga kababayan, ang United OFW Charity Group, kung saan sila po ang lagi po nag-aayuda sa atin, nagbibigay at nagpapabot ng tulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So ayan, maraming salamat po mga kababayan. Kung kayo po ay bago pa lang sa akin channel ay siyempre huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. So yan mga kababayan, samahan niyo po kami. Siyempre kasama ko po yung aking misis, si Mrs. Buhay. Ayan, siya po ang aking cameraman. So tara mga kababayan, ay punta na naman natin ang isa nating kababayan. Yan, magandang araw po. So mga kababayan, pasok tayo dito. Magandang araw. Madilim Wala kayong ilaw? Meron po, solar lang. Ha? Solar? So, okay. Pwede pumasok? Sige po. So, ayan. Ayan. Ay, ito pala yung bahay. Yung dati pong nasunog. Ay, ito ba yung dating nasunog? Nasunugan kayo, no? Ito, ayan, ito mga kababayan, no? Yung, ano ba ito? Tulo na tulo lang ito. Talagang ano po. Tapos ito, mga kababayan, tingnan mo po. So, okay. Nasapin natin. Ayan, magandang araw po. Ano pangalan nyo, te? Josephine po, legal. Josephine Digal. So, ayan si Josephine Digal. Ilang taon na kayo, te? 52 po. Ha? 52. 52 na kayo? Ang bata pa kayo, ilan na anak nyo? Bali po, 8 yan. 8 anak nyo? Yung iba po may pamilya na. May pamilya na rin. Ilan na lang po ang walang pamilya? Ano po, bali 7 po. Ito ang walang pamilya. Nandito lahat sa'yo ngayon. Ano po, ito po, yung na-depress. Ay, ano pangalan nito? Si Eric Jomel. Si Eric Jomel. Hello, Eric Jomel. Okay lang ba sa'yo? May kamera tayo? Okay lang po. Okay. So, asan na? Asawa nyo? Nag-asawa na po na iba. Bakit? Nag-asawa ng iba? Matagal na po kami hiwalay. Ilang taon na? May taon na rin po. May taon na rin. 13 kami naghiwalay. Tagal na din po. So yan mga kababayan, si Ate Josephine Josephine Digal. Digal, si Josephine Digal. May 8 anak pero ngayon ilan na lang nasa iyo? Bali po 5, 4. Walang pamilya yon. Wala po. Nandito lahat sa iyo. Opo. Ilan ba sa mga anak mo nag-aaral? Bali po 2. Nakagraduate na po yung dalaga ko po ng K-12. No, K-12. 14. Oo. So nag-aaral siya ngayon? Hindi po. Na-stop? Ano po ngayon, yung TESDA na lang po para makakuha ng trabaho. Okay. Ilan pa nag-aaral sa iyo? 2 po. Isang grade 3 po, isang K-12. Ito po balida po. Grade 11. Oh, K-12 po siya ngayon. K-12 siya ngayon. So ngayon, paano kayo nabuhay ng araw-araw na ano bang naging hanap buhay mo? Naglalabada, minsan po wala, minsan tigalinis po, minsan tigatupi. Taga-tupi ng Mga damit po, sa kapitbahay, gano'n. magkano binabayad naman sa iyo? Minsan 300, 400. Pag namalansa kayong gano'n, tapos Gano'n po, tutupi. tigalinis, tigalaba. Tapos para makabili Meron ng po kung, ayun nga po, nag-asawa na po yung binata ko din. Labor po siya. Tapos yung isa pong Construction binata, worker? Opo. Ngayon po, hindi pa siya makapasok kasi baha po. Sa pinapasukan niya. Meron po din po kung janitor, binata din po. May nagja-janitor na. So, Opo. talaga may tumutulong na rin sa iyo sa ano. Yun po sila po ang... Saan siya nagja-janitor ngayon? Yun po sa may bayan. Magkano naman kinikita niya? Ano po? Kinsenas katapusan po ang ano niya. Hindi ang sahod niya. Opo. So yung construction naman, optional naman ang construction. 500 po.
500 nga. Buti tulad nung bagyo, paano kayo nung bagyo? Di, Wala po. walang hanap buhay kasi alam ko sa construction. Pagka walang trabaho, walang Wala sahod. nga po. Ayun nga po, 2 linggo na po. Buntis pa po yung asawa niya. Ah, may asawa na yung may construction. Opo. Ibig sabihin, nagbibigay pa siya yun ng ano, kung masahod. Binibigyan pa kayo. Opo, ngayon po, 2 linggo na po hindi pumapasok. Hmm. Minsan po yan, nangingi po ako sa Kuya Eric, Kuya Eric, ano po ba, nag-aaral ba kayo ngayon? Hindi. Ito mga kababayan, ito yung sinabi mong depressed. Hindi Opo, siya po naka-depressed yung nasabi ng depressed, Oo. 28. 3 taon na po siya dito. Dito na siya lang mag-isa. Mga kababayan, nung nasunog itong bahay, siya lang mag-isa rito. Hindi pa po, Hindi. nung nasunog bahay, wala pong tao dito. Ah, Wala ganun. po kami. Buti nga po, wala ang tao. Bali, inano po ng kapitbahay, yung tinulungan na maano po yung apoy. Ganon. So, ibig sabihin, hindi siya nag-aaral ngayon si Kuya Eric. Ilang taon na siya? 28 po. 28 na si Kuya Eric. 3 taon na po siya. Dumating po dito siya, umiyak, nagsasalita, o nagkukumpas po yung kamay. Ano ba ang dahilan? Bakit siya nagkaganon? Saan ba siya galing? Bagong silang po. Tago siya lang sa Caloocan? Apo, nabalik chest. At sino ang tinitira niya doon? Bali, po, bali, kapatid ko po, tsaka nanay ko, kaya lang po namatay na yung nanay ko, kaya ibinalik po siya sa... Ibinalik. Doon na. Nung ibinalik po, yun na po. May iyak, tapos ganun. nagsasalita ng walang kausap, yung kamay niya nagkukumpas. Payat na payat to. Nawala po ngayon eh. Nawala ito? Opo, nakita lang po nung doon po sa Maynila sa Bagong Silang. Kailan siya nawala? Tagal na rin po. Ay, ibig sabihin, Kuya Eric, nung ikaw ay naglayas dito, marunong ka mamasahe papunta, namasahe ka. Naglakad lang. Naglakad ka lang? Naglakad papunta Maynila. Magmula rito, nilakad mo? Grabe. Nung Ilang araw mo nilakad, Kuya Eric? 24 days. 24 days. 24 days mo nilakad. nakita po Okay, siya, tama. nakakita po sa kanya dati niya pong amo kasi dati po niyang trabaho sa Bagong Silang po sa Sibuyas. Mm. Ang nakakita po sa kanya, dati niyang amo, pinicturan po, tapos sinend po sa mga kasamahan. Yun po yung yung dun po sa kamag-anak po dun sa Bagong Silang, isinend po sa akin sa picture. Sabi niya, ate, anak mo ba to? Sabi ko, opo. Ayun, sinundo po siya ng kapatid niya dun po sa Maynila. Magaling. Nagpaalam lang po mag-basketball, tapos 1 linggo din po hinanap Depressed yan. na siya noon, depressed na siya noon. Ngayon lang to nangyari, ngayon lang. Opo. So, kaya naman siya nakabalik dito. 1 buwan din po siyang nawala, tapos dinala po siya dito nung... Di maaaring totoo na 24 hours siya 20 days siya naglakad. Opo. Saan kayo dumaan, kuya, nung papunta ka sa ano? Saan ka, ng MacArthur Highway ka ba, o lakad ka lang ng lakad? Opo. Buti alam mo, nakarating ka doon. Saan ka natutulog pag inabot ng gabi? Sa ano lang po. Sa mga sisilungan. Kung mga waiting shed. Nakita po siya sa underpass ng Maynila po. Doon. Doon po siya nakita. Bali dumaan sa Maynila talaga, tapos papunta pa ng Bagong Silang. Malayo yung Bagong Silang mula sa Caloocan, di ba? Holy Cross po ng underpass doon siya nakita. Na nakahiga. Nakahiga siya doon. Sa ilalim ng tulay. Opo. Buti walang nangyari sa kanya, no? Wala po. Nakita po sa kanya, madumi na, payat. Paano nyo naman nakuha doon? Paano nyo pinuntahan nyo Yung amo kagad? po niya, Kinuha siya doon. pinicturan po siya, tapos sinend po sa mga kasamahan sa trabaho. Tapos kinuha siya doon. Kinuha po siya ng kapatid niya doon. Kawawa naman ka mga kababayan si Kuya Eric ay depressed. Bakit kaya na-depress siya? Ano kaya ang dahilan? Hindi kaya... Inano ko dito sa center, hindi daw po sila nag-ano ng ganyan. Nga, Kailangan daw po sa psychiatrist po. Siya kaya trist talaga. So, bakit ayaw mo dalhin sa psychiatrist? Ano ba ang dahilan? Ang problema. Pera. Opo, kasi sabi nila mayroon daw pong bayad ang psychiatrist. Meron po Hindi ko talaga. kaya kasi paglabada lang po tsaka yung bigay ng anak ko, pagkain lang po. Pero may pag-asa pang gagaling yan, Kuya Eric. Gwapo pa naman, mga kababayan. At saka po, Gwapo sir, kaya. ang problema ko din po bubong at saka yung CR. Oo nga, mga kababayan. Kaya makikita natin. Puro buta tayo na. CR lang po, bubong. Ayos na po, basta may nasisilungan lang po.
Ang bubong kasi talagang grabe po ang tubig dito, ang Hindi tulo. naman po magano baha, basta sa likod po galing ang tubig. Ang problema nga lang tulo ng tulo ang ano niyo. Tsaka sa likod po galing ang tubig. Mm. So, ibig sabihin, tumutulo ang yero ninyo. Opo. Eh, yun ang kailangan palitan. Tsaka po si Ariel po ang ano namin. Grabe mga kababayan, ang mga problema ng ating mga kababayan ano. So ayan mga kababayan, si Ate Josephine, actually nakailang message na po kayo sa akin ano. Opo. Mga kababayan, si Ate Josephine, message po sa atin na ang huli niyang message po sa akin kagabi na kahit kalahating kilong bigas makahingi siya. Actually mga kababayan, nagpunta kayo doon kahapon sa bahay. Pero wala ako kasi nga ako, namamasada din ako. Eh sabi ko sa iyo, bukas na lang ng umaga. Pero siguro mga kababayan, sa wala kayong masaing kahapon. Kaya nagchat ako sa iyo na manghiram muna kayo sa kapitbahay kahit kalahating kilo. Para lang kayo ay makapakamakain ngayon. At bukas ng umaga ay pupuntahan ko kayo. Kaya nga pumunta kagad ako ngayon dito. Kasi nga siyempre, may sinaing na po ba kayo? Asa na kaldero nyo? Tingnan nga natin. Walang laman. Bakit naiyak ka ate? So ito mga kababayan, may dala kami sa iyong 5 kilong bigas at ito ay galing sa ating mga kababayang United OFW Charity Group. Ayan, isang kabang bigas po yan. Ayan mga ngayon, kasi nga sabi ko nga sa iyo ay ako nakakapag-vlog lang ako mga kababayan. Kung mayroon po kayong pinapadala sa akin para ipamamahagi din sa ating mga kababayan na katulad sa ilan ni Ate Josephine na talaga pong kailangan din na matutulungan. So yan, 5 kilong bigas kahit paano ay siguro ay malaking tulong na po sa inyo yan. Ano po masabi nyo sa ating mga kababayang United OFW Charity Group? Maganda po na marami po kayo natutulungan na taong mahihirap. Katulad ko po. Maraming salamat din po. So sa ngayon, mayroon ka pang pinaaral tapos Opo, problema dalawa mo, po. isang grade Grade 3 po, tsaka grade 3 grade sa grade 12 and then meron ka pa kayo isang anak na depressed. depressed. So siguro sa tingin ko, kay kuya, kulang na siguro sa pagkain ano. Ano naman, kakain naman siya ng maayos. Nakakain naman po, kaya lang dapat po tulungan. Dumating ba sa punto na siya ay nagsasalita o Opo, umiyak pa nga po eh. Minsan sinisarado po yung pinto. Nakuha namin doon sa doon sa ano. Yung bagong sa Maynila. Maynila, sa Holy Clothes. ibig sabihin sa isang tabi, umiiyak siya. Naglaya siya, nag-depress siya ng gusto. Kuya Eric, pwede mo bang sabihin sa amin, ano ba ang dahilan bakit ikaw umiiyak? Naalala ko lang yung mga alaala na ano, Kapatid daw mga niya. namayapa. Ha? Mga namayapa sa pamilya. Naalala mo yung mga namatay ba namatay na kamag-anak mo? Lola po. Kasi ano po siya, 1 taon na siya doon nag-alaga ang lola niya sa kanya. Ibig sabihin, doon siya lumaki sa lola niya. So ngayon, nung namatay ang lola niya, doon nagsimula ang pagka-depress niya. Yun ang sinasabi niya na naalala niya yung mga kanyang kamag-anak na namayapa. Hindi mo ba kayang tanggapin, Kuya Eric, sa iyong sarili na wala na si lola mo? Kaya naman. Bakit ka? Siyempre, ang gawin mo na lang siguro, Kuya Eric, gumawa ka ng ibang bagay. Halimbawa, ilibang mo ang sarili mo sa ibang bagay. Huwag mo pa naiisip yung lola mo, yung mga kamag-anak mo na mayapa. Ang isipin mo yung magagandang mga pangyayari. Halimbawa, maglaro ka ng basketball, o kaya gagawa-gawa ka kung anong kaya mong gawin para makalimutan mo yung mga naisip mo. So sa ngayon, ano lang ba ang ginagawa mo muna ngayon? Wala naman po. Nandito ka lang, hindi ka lumalabas ng bahay. Lumalabas. Diyan lang sa may compact. Hanggang doon ka lang, tapos uwi ka na dito. So wala kang kausap doon, may makausap ka naman. Meron naman, mga tricycle driver. Ayun, nakikipag-usap ka doon. So ayun mga kababayan, si Kuya Eric, si Ate Josephine, si Kuya Eric, anak ni Ate Josephine, na mga kababayan ay... So ayun mga kababayan, si Ate Josephine ay talagang chat ng chat po kayo sa akin, talaga pong kahit bigas lang, hanggang sa kagabi po ay kahit kalating kilo lang muna.
Yung mga kailan mga kababayan, siyempre ako po ay namamasada din po ako. Siyempre pambaon din mga anak ko. Sa kinabukasan, kailangan ko rin kasi na tricycle, mamasada ng tricycle. So sabi ko nga sa'yo, bukas na. So ngayon, sa awa ng Diyos po ay kaninang umaga, bumiyahe pa ako eh. So ngayon ay medyo matumal na ang biyahe, kaya po sumaglit dito sa inyo. So ayun mga kababayan, si Ate Josephine ay baka naman Ate Josephine, ikaw naman ang may stress, siyempre. Wag naman sana kasi baka kaisip mo sa mga anak mo. Tapos nag-iisa ka lang sa buhay, tapos yun nga, panglalabada lang anak buhay mo. Ano nyo lang, ang isip nyo ay tayo, nyo lang, itutok nyo lang sa ibang gawain para di na kayo ma-stress. So yung mga kababayan, siyempre, ang problema nila, yung kanilang bahay ay tulo ng tulo. Pero may yero po kayo, may ilang yero nandyan? Dalawa po. May bago kayong yero, 12. So dapat may kabit na yan, so marami pang kulang, marami pa talaga, puro butas. Hindi ba pwede i-bulkasi lang muna? Pwede din po. Paloko. Kaya lang po ang problema ko, CR po talaga. CR. Bakit ano ba problema sa CR nyo? Barado po. Ay, anong kailangan doon? Bawa, ukayin ulit, gano'n? Panibago po. Gano'n. Kasi siyempre, mahirap din kaya na pagka-CR na sa loob ng bahay, kita mo, Opo. saan kayo Kahit mapupunta? dito sa mga, Ibang bahay, ano na din po, puro puno na. Kung ipasip-sip yun, di ba, gano'n, mayroon naman gano'n. May imposible po kasi plumbing. mahal eh. Magkano ng pasip-sip na gano'n? Maring dagol, 5,000. Alam, Ganon din daw, hindi rin. 5,000. Nagpakukay pa rin siya. Kailangan pa rin bago. So ayun mga kababayan, si Ate Josephine ay ayun nga, napabutan natin ng bigas. Ngayon ay may pansaing na kayong tanghali. Kaya ba'y nag-almusal na kanina? Wala pa. So bali ilan kayo dito? Bali 5? Sama yung mga anak mo? 6 po. 6 kayo? Yung dalawa po. Eh di, ilang araw nyo lang yung 5 kilo na yan? Ilang kilo ba sa inyo? Isang Isang saing? kilo po, bawat isang. So di mga 3 araw lang. Kahit paano, nakakabawas tayo ng problema. Malaking tulong na din po. Ayan. So, yun nga, ako mga kababayan ay nagpapasalamat sa United OFW Charity Group na kahit sa kunting tulong ay tayo kaya sa ating mga kababayan nakapagbigay tayo ng kaligayahan, kasiyahan na hindi na nila makapag-isip kung maghanap pa ng bigas, di pa ba ate? So, ang ngayon ay siyempre may mga anak ka kasi nag-aral. Isang grade 12, sa isang grade 3. Tapos ito nga po mga kababayan, nakakaawa naman po si Kuya Eric. Kuya Eric po ay depressed po siya, naglayas. Nilakad niya hanggang sa Bagong Silang, sa Caloocan. Nilakad daw niya na 24 days. Yan, saan siya abutin ng gabi, doon siya matutulog. Hanggang sa nakita siya, may nakakilala sa kanya sa ilalim ng tulay doon sa Maynila. Na pinicturan, minisid sa mga kamag-anak, mabuti na lang at pinuntahan siya. So, sana nga po mga kababayan, ang ating ipinarating ay makapagbigay na kahit paano ay kabawasan sa kanilang iniisip yung bigas. So, Ate Josephine, maraming salamat po. Mga kababayan, kung makita nyo naman po, ayan, ang bahay nila. So, karamihan po, yun po ang problema ng ating mga, pero may yero sila dyan. Kaya lang hindi naman sapat, nahingi nyo yan, nahingi nyo kay Mayor, dalawa lang binigay sa inyo. Ang problema nga, kung ikabit, sino naman na magkabit? Wala namang nagbabayad. Yan ang problema niyan. Gusto mo kaya? So, kung Siya na nga po gumawa. Siya nga nun eh. yung Kuya. nalaglag siya. Ay, ito? Opo, Si Kuya Eric? buti po nga naayos yung kamay niya, hindi po nabalik. Gano'n nalaglag ka, Kuya Eric? Nalaglag siya. Ikaw gumawa dyan. Ikaw gumawa ng yero. Buti nga po Nagkabit. yung uli niya hindi tumama dito sa may CR. Yung kamay lang po ang parang nahilis po. Buti po hindi nabalik. Naayos din po sa provincial. Grabe pala. Oo. Ay, dinala nyo sa hospital Opo, kagad? hindi po pwede po kasi hilis po. Parang yung buto po niya, umano po dito, umusog. Sinemento yan. Hindi po. Pinilot Parang lang. iginanon lang po. O, hindi, pasalamat nga po, hindi po naputol yung, ano po yung buto niya. So, ayan. Grabe naman pala.
Wag mo na paggawain si Kuya Eric. Wag ka na kuya gumawa. Paggawa mo na lang sa iba, ano? Baka mahulog ka naman ulit. Naku po. So, ayan mga kababayan, si Ate Josephine, yun nga po mga kababayan ay kahapon, ilang araw din nagme-message po yan. Kaya lang siyempre, wala din naman tayo pang panahon na makakapunta. Pero ako po ay namamasada din ng tricycle. Para pambaon din ng anak ko. Nag-aaral na rin mga anak ko eh. So ngayon, ayun nga, ako sa Maglit lang ako ngayon dito para kasi kahapon pa siya, sabi niya sa akin, kahit kalating kilong bigas lang, basta may hapunan lang kami. Kasi naman kalahati sa inyo kagabi. Nilugaw nyo na lang. Ayun, nilugaw na lang nila yung kalahati para magkasya lang sa kanila. So yun nga mga kababayan, ako ay sobrang papasalamat po sa inyo lahat dyan na kayo po ay walang sawan, tumutulong sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Lalo na ating mga kababayan na higit na nangailangan sa ating Josephine. At saka si Kuya Eric ay depressed pa yan. Depressed si Kuya Eric. Naglakad po yan. Kasi nga, medyo magaling siyang kausap. Ang problema nga lang may time na mag-iiyak siya ng iyak. Ayun nga po kay Kuya Eric ay naalala na po niya yung kanyang mga kaanak na namayapa. So sana Kuya Eric, wag mo nang isipin yun dahil yung mga silula mo at iba pang kamag-anak mo na namayapa na ay na kay God na yon, no? Na kay God na yon, mahal siya ni God ngayon. Dapat nga magpapasalamat tayo kasi nauna sila nandoon kay God, ano? Kapiling niya ng ating Diyos. So yun nga po mga kababayan, siyempre gusto lang din natin tungkol sa ating Kuya Eric. Siguro kasi tinanggihan na rin siya sa hospital. Kasi sa center, kailangan po daw sa psychiatrist ang titingin sa kanya para malaman kung ano. Kasi siyempre, gagamutin yun eh. Para makarecover. Wala na bang balak si Kuya mag-aral? Anong taon na yan? 28 po. Anong year siya ngayon? Nabot lang po niya, grade 5 po ata. Grade 5 lang kayo Kuya? Pero gusto kayo pa mag-aral? Pwede po kung makapag-aral. Pwede kung makapag-aral. Sige. So, yun nga po mga kababayan, ako'y nagpapasalamat muli sa inyo. At si Ate Josephine, pasensya na po kayo. Ito, ang dala nating bigas at kahit paano makakatulong sa kanila. So, yun na po. Maraming salamat po. At siyempre mga kababayan, kung kayo ay bago pa lang sa akin channel, please subscribe, like, and share Buhay Relocation Site Vlog. At siyempre yung ating mga kababayan po ay OFW, mayroon din silang channel. Kung inyo pong mapapanood sa aking channel ay ipa-plus ko po yun sa screen. Pwede nyo po silang panoorin at siyempre mag-message po kayo dyan. At mag-like and share sa kanilang mga channel. Maraming salamat po at bye-bye na po ate. Ayan.